Kung dati ay sinabi natin na napakalaki ng mga pagbabago sa iba't ibang sistema at sa iba't ibang process ngayon dito sa Canada, gayon din ang mga pagbabago sa process ng immigration system ng Canada sa kasalukuyan. At kung makikita ninyo na unti-unti ay medyo hindi na ganoon sa dati, maraming napakaliliit at napakalalaking pagbabago. Isa yung mga pag-uusapan natin sa ngayon. Sabi po ni Scarlett Wilson, there are new rules on how Canadians provinces are updating nominee criteria ng CIC Times. In recent months, several Canadian provinces and territories have changed how they select candidates for permanent residency or PR through the provincial nominee programs. These changes marks a shift from direct application streams to a competitive system known as the Expression of Interest or EOI. Earlier, many PNPs allowed foreign nationals apply directly for provincial nomination through specific streams after tied to job offers. So if successful, these applicants receive a nomination certificate which supported their applications for permanent residency or residence to the federal government. Today, however, the majority of these programs no longer accept direct applications. Instead, candidates must first submit an expression of interest from the pool of EOIs. Provinces issue invitations to candidates whose profiles align with current economic or demographic needs. So kung makikita natin, napakalaki ng impact nun sa mga nag-a-apply, na lalong-lalo na doon sa umaasa sa provincial nomination program. At kung makikita nyo kasi, sabi nga natin na unti-unti ay nagbabago. Doon sa EOI or expression of interest, makikita ninyo that there are a significant changes or amount of changes na sinabi natin. Dati-rati kung halimbawa gusto mag-apply ka lang basta, But ngayon, iba na po, Kailangan nyo mag-sign, kailangan nyo magbigay ng expression of interest para nang sa ganon ay makapasok po kayo doon sa pool. Ibig sabihin, kapag nag-signify po kayo ng expression of interest, it doesn't mean napasok na po kayo. Ibig sabihin, halimbawa, lots of applicants, dadalhin po nila kayo sa pool through expression of interest, and then sa pool, kung sino po ang may pinakamataas score sa inyo, maaari, kasi ang sabi doon, kung sino ang makapagbibigay ng great impact doon sa economic and demographic na benepisyo ng probinsya, sila po ang kukunin at sila po ang tatanggapin. So an EOI system functions as a pre-application screening tool. It allows provinces and territories to, number one po, tandaan po ninyo to, ito yung mga objectives or goals. Evaluate prospective immigrants based on factors like education, work experience, and language proficiency. Rank candidate in a pool according to a points-based system. Issue invitations to top-ranking individual during periodic draws. And lastly, invite selected candidates to submit full applications for nominations. So nangangahulugan po ngayon na base po doon sa score na isinabit ninyo o doon sa application na isinabit ninyo, doon po kayo gagraduhan. So ibig sabihin, habang mas mataas ang grado ninyo, para na rin po siyang actually express entry, Kasi kung titignan niyo base doon sa language examinations niyo, sasubmit niyo base po doon sa tinatawag nating education ninyo, work experience, and so on. So habang mas mataas po yung mga bagay na yun na binanggit natin, ibig sabihin mas mataas din po yung score ninyo, mas mataas din po yung chance ninyo makakapasok. But it doesn't mean po na kapag nakapasok na po kayo doon sa stream na yon, hindi po nangangahulugan. Po pwedeng mag-cut off sila, po pwedeng bibilang lang sila ng number sa pwede lang papasokin or so. So hindi po natin alam. Pero sabi doon, malinaw po sinabi doon, irarank po kayo according doon sa scores niyo sa mga profiles po na isinabit ninyo para sa kanila. So over the past year, several regional have transitioned to EOI. Ang mga nandito po, Yukon, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, and Alberta. Sila po yung mga isa sa mga bagong pumasok doon sa tinatawag nating EOI system. So as of now, the following regions use EOI systems for at least one immigration stream. So una po dyan, Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, and Yukon. So sila po yung mga bagong probinsya o mga probinsya na nag-implement na at nag
mag-i-implement ng UOI system, ranking system kung kayo po ay naghahanap ng province, no? So sa makatwid po, almost lahat po ng mga provinces dito sa Canada ay ina-apply po yung tinatawag nating expression of interest. So ibig sabihin, mag-submit kayo ng expression of interest niyo and then saka po kayo mabibigyan. But it doesn't mean hanggang dun po, no? So paano po ba ito? So paano po kayo makakapasok dito sa tinatawag nating EOI? So tips po to improve your chances under the EOI system. Una po, maximize language and academic services. Taasan po ninyo yung IELTS, LPIP, TF, yung secure your job offer. While not always mandatory, a valid job offer from a candidate employer can add valuable. Siyempre, ibig sabihin, may job offer na kayo, mas malaking chance ninyo. And another one, apply strategically. Ibig sabihin, hanapin po ninyo yung mga lugar kung saan po merong mas maraming trabaho at mas may chance kayo na makapasok. Another one, submit to multiple PNPs o if eligible, no? If you are open and living different provinces, pwede po kayo mag-apply ng tinatawag natin UOIs with more than one PNP. And lastly, prepare documentations early. So doon sa mga binanggit natin, kailangan makuha niyo po yung mga points na halimbawa job offer, nandun pa rin po yon. Pero sabi natin, hindi ito mandatory, pero mas malaki kasi yung chance niyo if you have the job offer, no? But it doesn't mean, not at always, na kapag may job offer po kayo, ay po pwede na kayong makapasok doon sa pool. Halimbawa, may job offer kayo, mababa naman po ang English, mababa po ang work experience niyo, mababa po ang, let's say, education, something like that. Hindi naman po natin lang. But what I mean is, magdedetermine pa rin po doon sa tinatawag nating scores ninyo doon sa pag-apply ninyo, pagpasok po ng papers ninyo, application ninyo sa particular province na ina-applyan ninyo. Ganun po ang ibig sabihin niyan, ano? So why provinces adopting the EOI system? So una po dito, sabi dito, the EOI system helps address this challenging by allowing one, a consistent year-round pool of qualified candidates, draw based on immediate labor market needs, greater control over who is invited to apply, and faster processing and reduced backlogs. So ibig sabihin po kasi nito ay medyo kung sino na yung napili nila, sila na lang yung kanila ipaprocess at sila na lang yung ifofocus nila. So nangangahulugan po kasi na habang mas maraming applications at marami yung tinatawag nating nasa taas based doon sa score, sila na yung focus. Halimbawa, sabihin natin 100 applicants, no? Let's say, sabihin natin, 20 yung tatanggapin natin. Ika-cut off nila, pwedeng 20. Ito lang yung focus natin. Hindi na po lahat. So, magkakaroon po ngayon tinatawag nating pagre-reduce ng backlogs, no? Alam po natin na kahit na sa kasalukuyan ay mayroon pa ring backlog ang Immigration Canada at tanggap po nila yan, no? At inaamin po nila yan na medyo sa dami ng applicants ngayon sa kasalukuyan ay medyo nahihirapan sila. Pero sabi nga natin, unti-unti na itong lumuluwag. So hopefully ay mas lumuwag pa pagdating ng mga buwan. So a quick overview of the PNP process. Number 1 po, una, ang gagawin ninyo, submit your EOI. Candidates express their interest and enter the applicant pool. Pangalawa po, receive an invitation. Makakatanggap po kayo ng invitation if selected po kayo, ha. Candidates are invited to submit full application for nomination. Ito po ay kapag invited kayo and at the same time tanggap po kayo doon sa applications, no? Application process pa lang po ito, no? And then the third one, apply for permanent residency. So upon receiving a nomination, candidate apply for Canadian or Canada PR with the federal government na po ito. So ibig sabihin, kapag natanggap po kayo, you can apply immediately for permanent residency. So sa ganung proseso, medyo sabihin na natin medyo mas mahaba yung process, but tsagain lang po siguro natin, ano, at nang makita natin sa mga susunod na panahon na may bunga din yung pagtsatsaga natin, lalong-lalo na kung alam po ninyo na mailalaban po kayo sa application dito po sa EOI Provincial Nomination Program. So maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog natin. Hanggang sa muli, paalam.